Mula sa Srimad Bhagavatam, Chapter 3.5, Paglalahad. Si Panginoong Krishna ang pangunahing hari ng lahat ng mga hari at siya ang lumikha ng iba't ibang planeta para sa lahat ng uri ng mga buhay na nilalang. Kahit sa planetang ito, may iba't ibang lugar para tirahan ng iba't ibang uri ng tao. May mga lugar tulad ng mga disyerto, yelong lugar at mga lambak sa mga bulubunduking bansa. At sa bawat isa nito ay ibang uri ng tao na isinilang ayon sa kanilang nakaraang gawa at katangian ng kalikasan. Halimbawa, may mga tao sa mga disyerto ng Arabia at sa mga lambak ng kabundukan ng Himalayas. At ang mga naninirahan sa dalawang lugar na ito ay magkaiba, tulad din ng pagkakaiba nila sa mga naninirahan sa mga lugar na may yelo. Katulad sa ibang paraan, may iba't ibang planeta rin. Ang mga planeta na nasa ibaba ng lupa hanggang sa patala ay puno ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Walang planeta ang walang naninirahan, taliwas sa maling akala ng mga modernong sayentipiko. Sa Bhagavad Gita, sinabi ng Panginoon na ang mga nilalang ay sarvagata o nasa lahat ng bahagi ng buhay. Kaya't walang duda na sa ibang planeta ay may mga naninirahan ding tulad natin. Kung minsan ay may mas mataas na katalinuhan at kayamanan. Ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga may mas mataas na katalinuhan ay mas maginhawa kaysa sa mundong ito. Mayroon ding mga planeta na hindi naaabot ng liwanag ng araw. At ang mga nilalang na naroroon ay naninirahan doon dahil sa kanilang mga nakaraang gawa. Ang lahat ng mga planong ito para sa kondisyon ng pamumuhay ay inayos ng kataas-taasang Panginoon. Ang bawat nilalang ay nasa ilalim ng plano ng kanilang likas na pagkatao ayon sa tatlong uri ng kalikasan ng material na mundo. Ang kanilang mga gawain ay nakabase sa kanilang likas na katangian. Ang kanilang anyo at itsura ng katawan ay naayon sa kanilang mga gawain. At ang kanilang pangalan ay ibinibigay batay sa anyo ng kanilang katawan. Halimbawa, ang mga nasa itaas na uri ng tao ay tinatawag na puti. Ang mga mabababang uri ay tinatawag na itim. Ang pagkakaiba ng puti at itim ay batay sa mabuti at masamang gawain ng tao. Ang mabubuting gawain ay nagdudulot ng kapanganakan sa isang maganda at mataas na uri ng pamilya, pagiging mayaman, marunong, at pagkakaroon ng kaakit-akit na itsura. Sa kabilang banda, ang masamang gawain ay nagre-resulta sa pagiging mahirap, laging nangangailangan, mangmang o hindi marunong, at pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang anyo. Kaya kailangan tayong maging responsable sa ating mga ginagawa. Haribol.